Aba. Ilaw na. Yoko daw. Gumastos ang Iran ng 47 taon at $200 bilyong para sa pagpapatayo ng kanilang hukbong himpapawid at air defense systems. Ngunit, ilang oras lang ang kinailangan ng US at Israel para tuluyang wasakin ito. Sa nakakagulat na pagpapakita ng dominasyon sa himpapawid, may footage ng advanced na F-35 na madaling pinabagsak ang 30 taong gulang na Iranian training jet na parang langaw. Panurin ito. Matara nafla. Ituloy natin ang pag-atake. Ngayon, kahit na ganito ang kinalabasan, isa ito sa pinakamatagumpay na jet ng Iran. At least, nakalipad ito. Kita mo, ang Yak-130 ay isa sa mga pinakabagong nabiling eroplano ng Iran. Binili noong 2023. Pero ang disenyo nito ay 30 taon ng tanda. At ginawa talaga ito bilang isang training aircraft. At sinusubukan ng Iran na gamitin ang training aircraft na ito para labanan ang isang F-35. Hindi na nakakagulat ang resulta. Pero ang ikinagulat ay karamihan sa hukbong himpapawid ng Iran ay hindi umabot sa ganong punto. Nasira sila habang nasa kanilang mga hangar o habang nasa runway na naghahanda sanang mag-take off. Tinanong si Pangulong Trump kung gaano kabilis nilang nawasak ang air defenses ng Iran. At ang sagot niya ay nagsasabi ng lahat. Pakinggan ninyo. Wala silang hukbong dagat or hukbong himpapawid. Wala silang anti-aircraft na kagamitan. Lahat yon ay nasabugan na. Wala silang radar. Wala silang telekomunikasyon. Wala na silang namumuno. Lahat na wala na. Pwede mong tingnan ang pahayag na yon. Pwede na natin tawagin itong malaking tagumpay habang umalis tayo. Pwede ko itong sabihin o pwede rin tayong magpatuloy at magpapatuloy tayo. Pero, yung malaking panganib sa digmaan na yon ay tapos na 3 araw na ang nakalipas. Nilipol natin sila sa unang 2 araw. Kapag iniisip mo, kamangha-mangha talaga. Nilipol natin ang isang napakalakas na hukbong dagat. Alam mo, mga barko ito, seryosong mga barkong binibili mo kapag gusto mong manalo sa mga labanan. Lahat sila nasa ilalim na ng dagat. Tumakbo na ang mga mandaragat mula sa kanilang mga barko. Ayaw na nilang sumakay sa mga barko. Wala na ang hukbong himpapawid at halos lahat, kaunti na lang ang mga natitirang misil. Ang mga drone ay nasa mga 25% na lang siguro. Malapit nang maubos ang mga iyon dahil pinobomba na ang lugar ng paggawa ng drone. Habang nagsasalita tayo, tinatamaan na sila. Kaya ang natitira na lang ay magiging decision kung ang aking pananaw at ng mga tao sa Trump administration sa mga gusto namin gawin. Sa katunayan, maaari nating kumpirmahin ito sa pamamagitan ng pagtingin lang sa bilang ng mga pagpapalipad ng drone at misil na ginagawa ng Iran araw-araw. Tingnan ninyo ang chart sa inyong screen. Sa unang araw, makikita ninyong malinaw na nagpalipad ang Iran ng mahigit 300 misil at 800 drone. Pero mula noon, bumaba ng malaki ang bilang na yan. At hindi bumabagal ang trend na yan. May ilang araw, tulad ng ikawalong araw na nakikita niyo sa screen, kung kailan biglang dumami ang mga drone na pinapalipad ng Iran. Pero sa kabila nito, kinabukasan ay makikita natin na muling bumaba ang trend. Sa kabuuan, may isang bagay itong ipinapahiwatig sa atin. Araw-araw, unti-unting nawawala sa mga Iranian ang kakayahan nilang gumanti. Narito si General Kane na nagpapaliwanag kung paano eksaktong nakuha ng US ang air superiority at kung paano natin ito ginagamit para matiyak na hindi magagawang umatake ng Iran sa mga third-party na bansa o neutral na bansa. Pakinggan ninyo. Mula sa huli naming ulat patuloy ang CENTCOM sa pag-usad sa timog na bahagi. Sa ngayon, mahigit 5,000 target na ang kanilang tinamaan. Kamakailan nagbagsak ang mga bomber ng US Strategic Command ng 12 ng 2,000 librang GPS penetrating weapons sa mga malalalim na nakatagong missile launcher sa timog na bahagi. Inatake din namin ang ilang pabrika ng one-way drone para mapinsala ang kanilang autonomous na kakayahan. At syempre, kasama ang aming mga regional partners sa timog na bahagi,
Patuloy kaming nagsasagawa ng pag-intercept laban sa mga one-way attack drone gamit ang mga fighter at attack helicopter. Ibig sabihin ng aming pag-atake ay malaki ang nabawas naming missile at drone na umaatake mula sa Iran. Patuloy na bumababa ang ballistic missile attack, 70% na mas mababa kaysa noong simula. At ang mga one-way attack drone ay bumaba ng 83% mula sa simula ang operasyon. Patunay ito sa husay ng ating mga tagapagtanggol ng himpapawid at air defense system. Tuloy rin ang mabubuting hakbang ng ating mga kaalyado sa reyon. Pangalawa, malaki na ang ating progreso sa pagsira sa hukbong dagat. Sa unang 10 araw ng labanan, mahigit 50 barkong pandigma ng Iran ang nasangkot sa kampanya gamit ang kombinasyon ng artilleria, mga fighter, bomber at mga missile na inilunsad mula sa dagat. Gayang sabi ni Admiral Cooper noong Webes, pinalubog natin ang barko ng Iran na may drone. Patuloy din ang US CENTCOM sa paghahanap at pagsira ng mga barkong naglalagay at nag-iimbak ng mina. Magpapatuloy ang gawain ito. Pangatlo, sinimulan na nating targetin ang militar at industrial na complex ng Iran alinsunod sa ating mga layunin. Muli, nakatuon tayo sa mga sentro ng lakas upang maagapan ang mga nagpapalipad ng mga drones sa larangan at mapigilan silang patuloy na makagawa ng mga one-way attack drone. Ngayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang timeline na ibinahagi ni General Kane sa graph na ipinakita niya. Pero bago yon, isang mabilis na paalala lang na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaki ang tulong ito sa amin sa algorithm. Tingnan ang chart. May timeline sa ibaba. Nagsimula ang operasyon noong Pebrero 28. Noong ika-1 ng Marso, mga 42 oras. Pagkatapos, nakuha na ng Israel ang air superiority sa Tehran. Kinabukasan, nagpadala ang US ng kanilang bomber fleet, mga B-2, B-1 at B-52. At kinabukasan, nawala ang hukbong dagat ng Iran mula sa Gulpong Arabo, Kipot ng Hormuz at Golpo ng Oman. Simula noon, mahigit 50 barkong pandigma ng Iran ang napalubog at patuloy ang matinding labanan. Ayon kay kalihim ng tanggulan Pete Hegseth, ang susunod na 24 na oras ang pinakamainit sa operasyon. Mas maraming bomber, mas maraming jet, mas marami sa lahat. Pakinggan ninyo ito. Ngayong araw ay muli nating mararanasan ang pinakamainit na araw ng mga pag-atake sa loob ng Iran. Pinakamaraming fighter, pinakamaraming bomber, pinakamaraming pag-atake, at mas pino at mas mahusay na intelligence kaysa dati. Kaya iyon ang isang banda. Sa kabilang banda, sa nakalipas na 24 na oras, pinakamababa ang bilang ng mga misil na pinakawala ng Iran kumpara sa dati nilang kakayahan. Yung paghahati lang yung mga trendline na nabanggit natin nung unang briefing. Kita mo, hindi ito 2003. Hindi ito yung walang katapusang nation building sa mga ganong klaseng kumunoy na nakita natin kay Bush o kay Obama. Malayo pa nga. Hindi papayagan ng henerasyon namin ng mga sundalo na mangyari ulit yon at pati na rin ang presidenteng ito na malinaw na tumakbo laban sa mga ganung walang katapusang misyon na hindi malinaw ang layunin. Patay na ang mga panahong yon. Sa halip, nananalo tayo ng tiyak gamit ang matinding kahusayan, lubos na dominasyon sa himpapawid at matibay na determinasyon na makamit ang mga layunin ng presidente sa oras na itinakda natin. May isa pang interesante sa press conference na ito. Naalala mo ba yung malawakang pag-atake sa 30 imbakan ng langis ng Iran nang napag-usapan natin 2 gabi nang nakaraan? Ayon kay kalihim ng digmaan Pete Hegseth, hindi yon pag-atake ng Amerika. Isa yung pag-atake ng Israel. Based sa mga pahayag, mukhang hindi ito inaprubahan ng US. Pakinggan mo. Si Conrad ay mula sa Gateway Pundit, iniulat ng Axios na binanggitan mo na pinagkukunan mula sa US at Israel na hindi natuwa ang US sa pag-atake sa 30 fuel depot sa Iran. Bagamat di pinangalanan ang mga source, tugma ito sa sinabi ni Pangulong Trump kahapon na may mga lugar na ayaw nilang tamaan dahil konektado sa energy infrastructure na matagal may badik. At alam mo, totoo man o hindi ang ulat na ito, ano ang mensahe mo sa mga Amerikano, sa mga sumusuporta sa Pangulo, at sa mga hindi talaga pabor sa digmaang ito? At sa mga nag-aalala na baka sinasmantala ng Israel ang suporta ng US?
Para kay Gino Tagapanggulo, gusto kong itanong, ano ang kakayahan ng Iran para pabagsakin ang mga jet na papasok sa kanilang teritoryo? Madududulot kaya ito ng rescue operation na posibleng magresulta sa mas malaking operasyong lupa. Masasabi ko lang na ang Israel ay naging malakas na katuwang sa pagsisikap na ito. Kung saan sila may magkakaibang layunin, kanilang isinulong ang mga ito. Sa huli, tutok kami sa layunin, habang ramdam ng Iran ang lakas ng dalawang pinakamalakas na hukbong himpapawid sa mundo. Sa particular na kasong yon, hindi yon ang aming mga pag-atake o layunin. O hindi talaga yon ang aming layunin. Pero malinaw na sinabi ng Pangulo sa mga nababahala ngayon na hindi tayo nagpapadala sa kahit anong direksyon. Tayo ang nangunguna. Ang Pangulo ang nangunguna. Siya ang nagdedesisyon kung saan natin gustong pumunta, kung ano ang magiging resulta, kung ano ang magiging kalagayan sa huli at ginagawa niya ito ng may matalim na pagtingin. Nauunawaan ko ang mga alalahaning yon dahil narinig ko na rin mula sa maraming tao na dumaan na sa ganitong sitwasyon. Naranasan ko rin ang 20 taon na mga digmaang yon, nag-aalala na madamay sa palihim na paglawak ng misyon at sa pagtatayo ng bansa o demokrasya. Hindi yan naging pananaw ng Pangulo tungkol dito. Dahil nagpasya ang mga naunang Pangulo at kalihim na maglaan ng higit na yaman at tao para sa di malinaw na layunin, hindi ibig sabihin na ganoon na rin dapat na yon. Sa katunayan, ibang paraan ang ibinoto ng mga Amerikano. Pero mula sa simula, sinabi rin ng Pangulo na bawal magkaroon ng sandatang nuclear ang Iran. Isang araw bago nito, iniulat ng Axios na nababahalang administrasyon sa mga pag-atake ng Israel sa infrastrukturang ginagamit ng karaniwang Iranian. Ito ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Hindi man opisyal na inanunsyo ng administrasyon ang pagpapalit ng rehimen bilang layunin, malinaw sa mga palatandaan na ito ang kanilang estratehiya o inaasahan. Ang pag-atake sa infrastruktura na nakakaapekto sa mga sibilyan ay maaaring magdulot ng pagkakaisa ng mga Iranian para sa rehimen, hindi laban dito. Dagdag pa, nagpapataas ito ng presyo ng langis na iniiwasan ng lahat ng administrasyon, demokratiko man o republikano. Kahapon, diretsang tinanong si Pangulong Trump tungkol sa mensahe niya sa mga Iranian tungkol sa pagpapalit ng rehimen at tulong na handa niyang ibigay. Heto ang sagot niya. Pakinggan ninyo. Pangulo, nanghako po kayong tutulong sa mga Iranian pero mukhang titigil na kayo pag natapos na ang mga layuning militar. Hindi ba't pagtataksil yon sa tanong na tutulungan ko ba sila? Gusto ko sana kung magpapakabait sila pero naging delikado sila. Alam mo, magagaling silang tao. Kahanga-hanga ang populasyon nila. Kamanga-manga, matalino, magaling, masigla. Maganda ang populasyon nila, gusto ko silang tulungan, pero kailangan nilang mapabilang sa isang sistema na nagpapahintulot na matulungan sila. Tinanong siya tungkol kay Mustafa Khamenei, anak ni Ali Khamenei, bilang bagong kataas-taasang pinuno. Anong opinyon niya rito? Gusto ba niyang mawala ito? May banta ba sa kanya? Ito ang sagot niya. Kailangan mo ba siyang alisin? May banta ba sa buhay niya? Ang ibig mong sabihin ay ang bagong kataas-taasang pinuno ang anak niya. Paano magkakaroon ng Iranian? Bueno, Ayokong sabihin pero nadismaya ako kasi inisip naming maulit lang ang problema sa bansa kaya nakadismaya ang kanilang pinili. Sa huli, tinanong siya kung sinong nais niyang maging ideal na leader ng Iran mula sa pananaw ng US. Ang sagot niya, sa madaling salita, ay isang moderado pero tagaloob na bahagi ng rehimen. Tinawag niya itong Venezuelan formula. Ito ang paliwanag niya sa ganitong pag-iisip. Sabi mo may iniisip kang posibleng bagong leader ng Iran bukod sa anak ng Ayatollah. Ano ang hinahanap mo sa taong yon? Tagaloob ba ang gusto mo gaya ng sinabi mo tungkol sa kanilang pamunuan? Alam mo na, panloob at tila walang hanggan kung iisipin mo. Pero gusto ko ang ideya ng panloob dahil gumagana ito ng maayos. Ibig kong sabihin sa tingin ko napatunayan na natin yan sa Venezuela. Meron tayong isang babae, si Delcy, na naging presidente ng bansa, lubos na iginagalang at talagang mahusay ang ginagawa niya. At ito ay, alam mo, walang gulo. Naalala mo, nariyan ang Iraq kung saan lahat natanggal sa trabaho. Natanggal ang militar, natanggal ang pulis, natanggal ang mga politiko, walang natira. At alam mo ba, naging ISIS sila. At ayaw natin yon. Kaya gusto kong makita na mamuno ang mga taong nasa loob. Ngayon, pinag-uusapan nilang anak ng Shah.
Pinag-uusapan nila ang iba pero matagal na siyang wala ron, maraming taon na. Meron tayong formula na naging maganda hanggang ngayon. Sa tingin ko, magpapatuloy itong maging maayos. Pambihirang relasyon sa Venezuela, matalinong bansa. Nakakuha na tayo ng 100 milyong bariles ng langis sa ngayon.